Ginoo ano sa pribilehiyo nga gihatag niya kanato. So padayon ni hapon ta sa pagtuon sa libro ni o sa sulat ni Santiago, James. So ana kita sa katapusang kapitulo, chapter 5. But napata sa kinaunhang mga bersikulo sa mga kapitulo. So more or less aduna pa tay duha siguro ka mensahe mahitungod sa libro ni James nga nabilin. So if you have your Bible with you, please open it in the book of James chapter 5 verses 1 to 6. Ang pulong sa Diyos na gayon. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Ang Ginoo nagpanalangin ng daan sa iyong bulong. Before we discuss this chapter and these verses, we will do a recap first sa ato ang gisgutan mahitungod sa chapter 4. Kaya aduna kini importansya connected kaayo sa ato ang mensahe karon. So last Wednesday naghisgot kita sa paghatag sa ato ang mga plano ngadto sa Dios. That we should give our plans to God. Di ta mangandat sa atong mga plano, kundi atong ihatag ngadto sa Dios ang atong mga plano. Buot pasabot mahimo kitang dependent sa Dios para sa atong mga kaugmaon. Ug ato ang timaylahan nga ang Dios, ang atong timaylahan nga ikaw naghatag sa imong plano, sa imong ugma ngadto sa Dios, kung imuha siyang gilakip sa imong mga plano. If you include God in your plans for the future. Okay, if you look at our verse, we will go tomorrow and we will do this and that. Diretso naman siya. Wala man niya gilakip ang Diyos sa iyang mga plano. And we can say that someone gave his plan to God when he or she understand and accept the truth of life. That life is short, and the source of this life is God. And it should be used according to how this life is given. Sa may katuyuan sa paghatag ng kinabuhi, mubok na kinabuhi diri sa kalibutan. And it should be used according to how it was given. And lastly, we can say that someone is giving their plans to God if they acknowledge the will of God. The Lord wills. If the Lord wills, God willing. Just that our plans sa wala pa nato sa paghimo pa lang daan ako sa mga plano is that dili na daan kabubuton sa Diyos. All the more when we are not dependent to God. Usa gyud siya sa pagpakita nga wala nato gihatag ang ato ang mga plano ngadto sa Dios. So to sum up, again, ang ako ang conclusion atong gabion na mao ang pag-ingon nga, let God be God. Tuguti nga ang Diyos mahimong Diyos ngayon. We should entrust our future to God. We should be dependent to God. Kaya ang ato ang kahibalon, limitado lang. Wala kita na sayod sa itong maabot. Apan ang Diyos na sayod na o nag-andam na daan o maayong na kaugmaon alang ka nato. That's why we should always be dependent to God. Karon na tatabigon,
atong hisgutan ang mga tao nga kasagaran wala nagtuo or wala di dependent ngadto sa Dios. And who are these people? I titled the message this evening as Poor Rich. Yan, no? Pobre nga dato. Datong pobre. Pwede din na. Pwede din nga ang usa ka dato pobre. Now, if you look at our basis of someone nga usa siya ka dato nga tao is that, of course, di ba? Daghang kwarta. Kanang na diha, kanang na si Jeff Bezos na dato na one of the richest man. So, kung daghang kwarta ang usa ka tawo, mo na ito ang isa sa basihanan nga siya dato. Sunod, siguro makaingon nga dato siya kay ano na yung nagbantay niya, mga security guards. Na siya ay goods. Na siya ay wheels. Na siya ay sakyanan. Makaingon ka, pobre pa na siya kay wala pa na pa-zero. Zero pa. Pobre pa na, zero pa. Kung nanay pa-zero, dato na. Muna ito ang usa sa basihanan nga ang usa ka tawo dato na. Of course, nindot nga balay. Nagatubang sa dako kayo nga swimming pool. Di pwede ka makambak-ambak. Nya, na pwede pagkaon. Or dako kayo nga balay nga makit-an diretso ang dagat. Say tawagan nila, overlooking nga balay na asa babaw sa bukid na dako kayo. Ini kagabi makit-an mo nindot kayo magsiga-siga. And that is one of our kanang timaylahan nga ang usa ka tawo is dato, di ba? Ano yung mga basic nga mga timaylahan that person, that someone is rich. And of course, dapat tayo basihanan sa mga pobre. Kung gusto ng bulsa, pobre, gayon ka na. Di ba? Muna ito ang mga isa sa basihanan. Pag abli na natin sa bulsa, ay, wala man. Pero karon kay nagsugod naman ta pagka-cashless, murag, dili na kaayo ta cash gipir nga kawiran. Na tayo tawag nga mga bank accounts, ATM. Kung wala kayo na sa ATM, pobre pa ni. Kaya pa man. Of course, makaingon ta nga ang usa ka tawo pobre kung homeless, walay-walay. Di ba? Naaraw sa kalsada, magpuyo. O kung naamang galing gipuyan, ini kagabi, moto, ini tinguan. Of course, kung walay pagkaon, di galing ka kakaon, kung ikatulo sa isa ka, adlaw, makonsider ka as poor. Yeah, mapag-i-snack, wag galing kaon, meal, sabot na snack. And of course, walay wheels. Kibutang na ito diha kay kung walay wheels, wala may sakyanan. Naisakyanan pero walay wheels. We can consider that that person is poor when these things, kanina mga butang, wala nila. Walay kwarta, walay comfortable nga katulgan, walay lamian ng mga pagkaon, walay sakyanan. These are the signs, these are the things nga makaimuntan ka ng sa katao is pobre. And to sum it up, it's more like this. Sama ini. Kung ato i-compare, makaingon yun ta, isang pag wala ng word nga rich or poor diha, makaibalutan, kana siya rich, kana po siya poor. Tungod kay kana siya ng mga butang mo na itimailhan nga ang usa ka tawo dato or ang usa ka tawo pobre. Now, if we look at our passage this evening, nagsugod siya sa pagsulti, come now you rich. Now, let's connect this to our previous nga message that we should be dependent to God. Now, James, naghisgot siya sa mga tao nga dako kaayo og posibilidad or kasagaran nga dili dependent ngadto sa Dios, which is ang mga dato. Langan ng pastor, nganong ang mga dato mo may kasagaran
nahimong independent ngadto sa Dios. Wala na nagsalig sa Dios. Kaya nga naman, because when you have everything in life, usahay makalimutan na nato ang naghatag sa everything diri nato. That's why nagsugod si James sa come now you rich, duol diri dato. Because sila ang mga tao, I'm not saying nga tanan, kasagaran sa mga tao nga nagkinabuhi nga independente, nagsalig lang sa ilang ugalingon because they have everything. Name it, you will have it. Wala sila nagsaligan. And so, wala sila nagsalig sa Diyos kay naman ako. O, lain pa, even si Pablo, naghatag siya warning ngadto sa nga gihatan niya ngadto kang Timoteo. Naingon siya sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. But those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into many senseless and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Bisan si Pablo naghatag si warning sa mga tao nga nagtinguha nga mahimong dato. Kaya nga naman, kay kung mahimo kitang dato diha nga panahon, mahimo na kitang independente ngadto sa Dios. Ato na lang kaugalingon ang atong saligan because I have everything. And so, diha pod magsugod ang atong gihisgutan nga dili maayong mga butang, mga dautan nga mga butang, ang atong paghigugma sa kabtangan sa kwarta, maoy ugat sa tanang matang sa mga dautan. Dili magsugod ang mga dili maayo. That's why, you look at ganong manulis man, tungkol kini kong magkwarta. Di ba? Ganong mang-hold up man. Ganong mangawat man. Because the love of money, it is the root of all kinds of evils. Kini mao ang ugat sa tanang daotang-butang. Dili ang kwarta. Dili ang kadato. Apan ang paghigugma sa kwarta. Maabot na gani nga ang ato ang dependent naa na sa kabtangan ni kalibutan, then makahimo na kita sa mga tanang matang, sa mga dautan ng mga butang. And even, if you look at Proverbs chapter 30, verse 8 and 9, mao kini ang tinguha sa nisulat. Duhar kuno ang iyang kanang gitinguha nga di i-deny gi kaniya. Remove far from me the falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Ayaw ko tagain ka dato. Ayaw ko tagain ka pobrehon. Feed me with the food that is needful for me. Ipakaon lang nako ang pagkaon nga gikinahanglan lang nako. Lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Unless I be poor and steal and profane the name of my God. Kaya nga naman, yung tinguha, ayaw ko pala tuwa, Ginoo, ayaw ko papobriha. Kaya kung madato ko, I will be full of myself and deny you. Pwede na ako kinsam ka. Dili na tanong ila o Ginoo sa panahon nga kita dato na. Sa panahon nga, aduna na kita, adunahan na kita. Aduna na mga tingailhan nga kita dato. Pwede nga. Kinsa may Ginoo ba? Or you Lord? I have everything. Pwede nga nimo kagalingon himoon nimong Diyos tungod kay anaan naman nimo ang tanan. Wala po sila tinguha nga mapobre siya.
Kay basin niya, inikapobre niya, pwede niya i-deny ang Diyos. Ningon siya rin, unless I be poor and still, basig mangawat ko. Basig balikasuna ko ang ngalan sa Diyos. Pagkaway ayo, dato na nuntaan nga Diyos. Pero ako ang pobriha. Pwede nga lang niyang laksyon kung mapupahimok siyang pobre. So, klaro kaayo nga ang sulat ni James is pagbadlong sa mga wicked nga mga dato. Mga dato nga nagbuhat sa mga dili maayo nga mga butang. Sa pagsulti ni James, he's not against sa kadato. He's not against to those who are rich. But James is against to those who are wicked rich. And later, ako nang matanaw, kung saan na ibuhat ani mga tawhana. Nganong makaingon matanga, they are rich but are poor. Nganong poor rich? Dapat sila pero pobre. Nganong nga naman sila? Later, ako nang naiskutan. If you look at verse 1, there are miseries that are coming upon those who are rich, those who are wicked rich. Unsa may misery nga maabot nga nila. These are the misery that riches have granted. Ang riches malugta lang ka na. Malata ka na. Your garments are moth-eaten. Kanon ra na og. Ato arabang basta moth ra kay mura na sa butterfly. Pero if you look at moth-eaten kanang mga yun na sila dayo mga garments during that time. And later mapakita ko picture dere. Your gold and silver have corroded. Ang gold nimo, ang silver tay ano na? Matayan bang gold? Matayan bang silver? Dili man. Pero if you look at kung imuhan ng taguan, maabot rin ang punto nga malain ang forma, ang may malain color, niya, malain pa yun ang murag, hula-muna na yun is worthless na. Pero during this time, if the coin is, kuan lang, kung ang coin is kanang hugaw kaayo, for example, dugay na antik niya, hugaw kaayo, dako kayo nag-value. Pero kung limpyuhan na nimo niya, ibaligya na nimo, kung gamay mo ng value. Mas mo prefer ang mamalitay o kanang gold nga hugaw. Gold coin bitaw nga hugaw. O mas mahal pa na ang value. But, to, mo ni siya, pagkaon, puno ang imong lamisas pagkaon, tungkol kay dato ka, it will be nothing. Pwede na siyang mga lata. Madugta ka na. This is the picture. That your garments, importante man kayo during their time. Tungkol kay isa na siya sa tinailhan kung nindot ka o panamit, isa na siya sa tinailhan ikaw anunahan. But garments are not hidden. Kanon na siya mo. This is the misery nga mahitabo sa mga dato. Dili man mahitabo sa mga pobre. Unsa may malata sa ilaha. Unsa may kanon nga sinina sa ilaha. O unsa man nga gold o silver nga tayan sa ilaha that they don't have. They don't have these things. Apan ang mga dato nga aduna ni ini, it will be rotten. It will be eaten by moth. It will be matayan na siya. These are the miseries nga maabot na dunia. So, dili angay nga mas mo store up ta og treasure nining kalibutana. O sa atong tinguha sa pag-store up og treasure diri sa kalibutan, mo hinungdan nga nakapahimo na to independent sa atong kaugalingon. If we continue to read verse 3, mubalik ta sa ano ni? Wala na ko na sumpay ang verse 3.
wait sa atong basahon. Continuation sa verse 3. Lingon siya diha. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure. The corrosions ang taya niining mga kabtangan nga atong gi-store up ng mga treasure nini kalibutan na, the gold and silver will be against us, will be the evidence against us that we are storing only treasure nini kalibutan na. And this treasure nga ato ang gi-store diri sa kalibutan mo hinungdan nga naka-independent nato gikan sa Dios. Kaya naman, naan ako. Di ba? Sa panahon nga manginahanglan ta, diretso man ta kung natay savings. Again, James again savings ha. Pero kung natay mga savings, kung natay mga panginahanglan, kung natay mga panginahanglan, wala na. Diretso na ta. O, anak ko savings. Naa pa man po ko'y gipundok. Daghan-daghan pa man sa ito. Dili na dependent sa Ginoo. Mag-provide lagi ang Ginoo. And it could be your savings ang provision sa Ginoo. Pero ang mahitabo is that we are very dependent na sa ato ang mga gi-store up na treasure ni kalibutan na. Dili na ngadto sa Dios. The corrosion is the evidence against us. Maabot ang panahon nga kini mo'y mahimong ebidensya bato ka nato. Ano? Ay, nato po. Dato ba ko? So, mo kini ang misery na mahitabo sa mga dato. O dugang ato atong the corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. Sama namang taya. So sama rang gigikanan nato sa mga gold o silver, yuta. O adto sa panatong lawas paingon. Now, these are the reasons why these rich are poor. Mo kini ang mga rason nga nung kining mga datua pobre. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you keep back by fraud. Kining mga datua, of course, tan-awon nimo, aduna sila mga siguro aduna na sila ako nga kayutaan, aduna na sila sa ato karon nga panahon, aduna na sila kumpanya. Apan they are doing a deception. Ilahang gilimbungan ang ilahang mga magbubuhat, ilahang mga trabahante sa pag-deprive, sa pagdawat, sa paghatag ngadto kanila sa gideserve nila nga sweldo. Di ba? Tanawan na nimo ng umato kag tanaw kas kanang tulpo. Dito mo makitaan ang mga adunahan nga gireklamo tungod kay wala nagtarong og hatag sa sweldo sa ilahang mga trabahante. Dili man makahimo ang pobre ni kay wala man sila yuta, wala man pud sila kumpanya. O mo ni nakapahimo ni ng pobre. They withhold the laborer's wages, and it is a kind of cheating, fraud, deceit, pagpangilan.
That's why, although aduna sila'y kwarta, pero gikan kana sa pagpangilad. Gikan kana sa ilahang panglimbong, sa pag-withhold, sa pag-deprive, sa gideserve sa ilahang mga magluhat, sa ilahang mga kabante. And it makes them poor. Not by material things. Dili sa mga material ng mga butang, kundi sa ilahang kinaiya, sa ilahang sulod. And this is what will happen to them. If you look at Sumpay sa verse 4, they are crying, these poor, these laborers are crying out against them. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Asa maabot the Lord of hosts. Ganun giklaro mo ginang host diha. The word host there is from the Greek word Sabaoth, which means armies. The Lord of armies. And these armies will be against those rich people. Giklaro yun ni James. The chief of these armies, which is the Lord, have heard their cries. Nadunggan nila ang ilahang hilak. Ug andam ang Diyos nga mutabang o muhatag o punishment ngadto ato mga tawanan. The Lord of hosts, Sabaoth. So, base kung makakuanta sa Sabat, it's different. So, nag-isgot siya may tungod sa armies. Mga sundalo. Siya ang chief sa mga sundalo. Kung makahimo siya sa pagpadala ni armies of angels to punish those who oppress, those who withhold the wages, those who deceive the laborers, depriving. Wala nila gihatag ang ilahang angay nga sweldo. And this is what will happen to them. Dili bungol ang Diyos. That's why, mga dato, kung adunay mga kumpanya, adunay hektar nga kayutaan. Let's be fair. Let's give what they deserve na wage. Kung sa inyong isabutan, o ka na ihatag. Huwag labaw paganin. Verse 5, you have lived on the earth in luxury and self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Now, this is what makes the rich poor. They live on the earth in luxury and in self-indulgence. It means living extravagantly and satisfying own self will make the rich poor. So, ito pasabot, gitinguha lang niya ang satisfy, pagtagbaw sa iyang kaugalingong mga tinguha, sa iyang kaugalingong mga gustuhan. Self-indulgence, the best story nga pwede na ito i-connect is the story of Lazarus, the rich man and Lazarus. Sa may lita mo, puno kaayo ang iyang lamisa. Kahawang siya, biya si Lazarus yung taon. Pagkana ko, bisag mumulang. But after that story, nangamatay sila, the story was reversed. Nabaliktad ang istorya. Di ba? Now, once again, the story of Lazarus, wala siya naghisgot nga ang pobre, padulong sa langit. Ang dato, padulong sa inferno. Wala siya nag-istorya na. Pero klaro kaayo sa kinabuhi so sa kadato. Maklaro nato nga siya nagkinabuhi nga independente nga to sa Diyos. Wala nagsalig nga to sa Diyos. Apa nagsalig sa iyahang kadato. And
To the extent nga, dili na siya wala na siya nagtanaw sa mga tao nga nagpalibot sa iya. Iya lamang gisatisfy ang iyang kugalingong mga kagustuhan, gisatisfy niya iyang kugalingon, pinaagi sa sa iyang kadato. Wala na siya nag-care sa paghatag sa mga pobre. Self-indulgence, it means pag-satisfy sa iyang kaugalingon. Nagkinabuhi sa adunahang pagkinabuhi. O wala na nagtanaw sa iyang palibot, adunay mga tao wala gani kakaon. Adunay mga tao nga once in a blue moon na lang makakaon. Ug mo kay ang gihimo sa mga dato sa nga gisputan ni Santiago. They have lived on earth in luxury and in self-indulgence. Ilang kagalingon na nang ilang gitagbaw. O wala na sila naglantaw sa mga tao nga nanginahanglan. Wala na sila naglantaw sa mga tao nga judya mo. And this makes them poor. Mo kini ang hinungdan nga nakapahimo nilang poor even though they are rich. If you look at the continuation sa verse niyo siya, you have fattened your hearts in a day of slaughter. Dili kini matago o dili kini mulabay nga wala lang ngadto sa Dios. Dili sa kalibutan kung ingani lang ang atong buhaton, we live on earth in luxury and self-indulgence. Hato lang gipatambok atong kugalingon sa panahon sa hukom. Dili kini mulabay sa Dios. Nakit-an kini tanan sa Dios. At kung atong hinumduman nga ang Dios malipay sa tao nga naghatag ng malipayon. Let's be generous. Let us look at our environment. Look at those atong tan-aw ng mga tao nga nagpalibot nato kung aduna ba'y nanginahanglan. Dili lang nato tan-awon ang pagtagpo sa atong kugalingon nga mga tinguha, kung dili maglantaw sa kita sa mga tao nga nagpalibot kanato. So kung ingani natong pagkinabuhi, this will make us a poor rich. Verse 6, yun sila, you have condemned and murdered the righteous person. Look at this. Grabe pag ang gisangputan, pagpatay na gayon. He does not resist you. And imagine, wala kini ganing mga tawhana, wala ganing isukol. But they condemned them and murdered them. Grabe no? And it happened today. Kung tanawin mo, hustisya para lang sa mayaman. Di ba? That's why they're condemned legally. Makahimo man sila, kaya ano na may kwarta. Di ba? Makapahimo sila sa pagpapatay. Tungkol kay ano na sila yung mga kwarta. But this is what makes them very poor. Even though they are rich. Tungkol kay as again, dili ni mo labay lang para sa Diyos. Nagtanaw, nakakita ang Diyos na ining mga utanga. Now, those who are poor are already unfortunate in life. They are already unfortunate. Kanang matod pa, malas sa kinabuhi ba? Matod pa nila, malas na daan sila sa kinabuhi. Unya, we are oppressing them pag we oppress them. Yatak-yatakan, gitunuban, bisan naan na sila sa pinakaubos na parte diri sa kalibutan. And we are still oppressing them. Ato silang lutuson. We condemn them. Kasagaran yung nahitabo. If you look at tanawin mo ng si Rapitol po kasagaran.
Thank God na ay mga tao nga mo defend sa mga pobre. Pero kasagaran mo nga dato mo prevail yun. Ang justice dito nila, naagyon sa ilaha mo, uban ang justice. O i-condemn yun ang mga pobre. O mo ni nakita mo, dili lang sa unang panahon kundi up until now. So, instead of condemning them, instead of doing not good to them, hurting them, why not help them? Tungkol kay they are already unfortunate in life. Malas na kayo sila. Ato po yung gitunog-tunuban, ato po yung giyatak-yatakan. Di ba? Samot. Samot ka malas. Now, to sum this all up, let us focus not to the world, but let us focus to the giver of God. Atong i-focus atong pagalingon dili dito sa kadato, dili sa kwarta, dili sa mga butang nining kalibutan, apan ngadto sa naghatag o makahimo sa paghatag nato niining mga butang. Kaysa ing-ani nga pamaagi, kung atong i-focus atong pagalingon sa naghatag nining mga butang, makahimo kita sa paghatag sa gideserve sa mga trabahante. Because we are dependent to God. Wala ta nag-depend sa kwarta. Munang ato na lang ilaron ang uban aron mas mudaghan pa ang kwarta. Sa ing-ani nga pamaagi, di lang nato mahuna-hunaan ang pagtagbaw sa pagkugalingong katagbawan, kundi lakit usab sa pagkamahinatagon o pagkamahinabangon. When we focus to the giver of God, makahuna-huna ta, dili lang sa kaugalingon katagbawan. Makahuna-huna usab kita sa pagtabang o paghatag sa mga tao nga nahinahanglan. When we focus to the giver of God, mahimo nato ang pag-atiman sa mga pobre. Instead of oppressing them, instead of pagwantahon nato sila, they are already matod pa sa they're out of luck in life. Ug ang angayan buhaton ngadto nila is to take care of them, to help them, not to oppress them, not to do bad things, not to hurt them, but instead share the privilege of life to them. Atong i-share ang ania kanato ngadto nila. Tungod kay kini maoy rason sa pagpanalangin sa Dios kanato. Ang pag-share, ang pagkahimong panalangin usab sa mga tao, ilabi na ang mga tao nga mga less fortunate. Og I guess this is what we need to do. Let us focus to God, who is the source of everything in life. Let us focus to where these things came from. Kung asa kining mga butanga gikan, o gikan kini sa Dios. Ug ato hinuong saligan ang Dios sa matag karon unya, instead of pagsalig sa mga butang nga ania kanato. Kay sa ing-ani nga pamaagi, mas grabe pa ang panalangin sa Dios diri kanato. Ug dili lang sa mga butang,
nini kalibutan na ang basihanan sa kadako. Kundi ang naa sa itong kasing-kasing nga andam mo tabang, andam nga mo share sa panalangin nga gihatag sa Diyos diri kanato. Let us focus not to the wealth, but to the giver of wealth. Mayong gabi na